Giant Warrior Pirates ay nakalapag na sa Egghead at nagsimula ng atakihin ang mga Marines na nasa isla. Ang mga Marines ay nakita sila Oimo at Kashi at iba pang mga dating members ng Giant Warrior Pirates na nakapag-reunite na rin sa pirate group. Habang inaatake ng mga Giants ang mga Marines, ay nagtataka ang mga Marines kung bakit ngayon lang ulit nagpakita ang mga Giant Warriors pagkatapos ng 100 taon. Ang mga Giants ay patuloy na inatake ang mga Marines at habang nangyayari to, sila Nami, Chopper at Usopp na nasa Labo Face ay nakita ang nangyayari sa Pabrio Face. Nagulat si Usopp noong nakita niya ang tinatawag niyang masters na si Dory at Brogy na nasa Egghead din at hindi niya maiisip ang dahilan kung bakit biglang pumunta sa Egghead ang mga kaibigan nilang Giants. Si Nami ay sinabi na nakita din niya si Oimo at Kashi at sinabi na maaaring nagpunta ang dalawa sa Little Garden pagkatapos nilang makausap ang mga to noon sa Enies Lobby. Si Usopp ay natuwa na ganun ang nangyari at sinabi na inakala niya na hindi nila makikita si Dory at Brogy pagdating nila sa Elbaf balang araw na maaaring malaking indication na pupunta talaga ang Straw Hat Crew sa Elbaf. Si Edison ay nagulat na kakilala ng Straw Hat Crew ang mga Giants. Sinabi ni Edison na maaaring nagmadaling pumunta ang mga Giants noong nalaman nila ang nangyayari sa isla. Si Usopp naman ay napatanong kung paano malalaman ng mga Giants ang nangyayari sa Egghead. Sinabi ni Edison na sa laki at dami ng puwersa na pinadala ng mga Marine papunta sa Egghead ay hindi imposible na makarating to sa mga media. Kaya nailagay nila to sa newspaper. Pero siguradong ang pinapalabas na naman sa balita ay mabuti ang mga ginagawa ng mga Marines. Dito ay napaiyak na si Usopp dahil na-touch siya na narealize niya na hindi pumunta ang Giants sa Egghead para lang makipaggera sa mga Marines. Pumunta ang mga Giants doon para iligtas ang mga Straw Hat Crew. Kaya sinabi ni Usopp na kailangan na nilang bilisan ang pag-alis sa isla. Sunod ay biglang nakatanggap sila ng tawag mula kay Brook at pinakita ang Thousand Sunny na nag-i-slide pa din sa yelo na ginawa ni Brook. Sinabi ni Brook na malapit na sila kay Nami habang umiinom to ng tea. Pero sinabi niya ay hindi na sila makakatigil para sa tea time. At pagkatapos ay biglang binatukan siya ni Lilith. Dahil hanggang ngayon ay sinisisi pa rin ni Lilith si Brook dahil hindi alam ni Brook kung paano patigilin ang pag-slide ng Thousand Sunny. Si Jinbei naman ay pinakita na hinahanap pa din si Zoro na nakikipaglaban kay Rob Lucci. Si Zoro at Rob Lucci ay naglalaban pa din. Sabi ni Zoro ay kailangan niya nang tapusin ang labanan para makaalis na sila sa isla. Pero sinabi ni Rob Lucci na kailangan munang talunin siya ni Zoro bago sila makaalis sa isla. Pinakita si Zoro at Rob Lucci na pareho nang hinihingal sa laban nila. Sa parte naman ng isla na malapit sa dagat, ang mga pasifista ay inaatake ang mga marine battleship. Ang Vice Admiral na hindi pa pinapangalanan, kaya ako na lang ang nagpangalan sa kanya, natatawagin ko siyang Six Chin dahil kalbo siya. Ay may pangalan na pala siya. Ulit. Si Vice Admiral Red King ay napilitan ng magbigay ng order. Naatakihin din ng mga battleship ang pasifista. Naiinis si Red King na kinailangan nilang atakihin ang sarili nilang weapon na pasifista. Sa lugar naman kung nasaan si Saturn at sila Bonnie ay tinawag ni Luffy si Bonnie at tinanong kung bakit to umiiyak. Sinabi ni Bonnie kaya siya umiiyak ay dahil matagal na niyang hinahanap si Luffy. Pero ayon kay Luffy ay bakit naman siya hanapin ni Bonnie? Magkasama naman na sila mula pa nung dumating sila sa Egghead. Si Bonnie naman ay sinabi na tama ang sinabi ni Luffy. Pero hindi naman alam ni Bonnie na si Luffy pala ay si Nika. Si Luffy ay napatanong kung ano ang Nika na sinasabi ni Bonnie. Pagkatapos ay tinanong niya ulit si Bonnie kung anong klaseng suntok ba ang ginawa ni Bonnie na nakita niya dahil mukha tong mahina. Ayon kay Bonnie ay sinubukan niyang gayahin ang rubber punch ni Luffy. Kaya kung mahina ang paggaya niya ay nag-request si Bonnie na ipakita ni Luffy ang tamang pag-atake at gawin to ni Luffy kay Saturn para makaalis na silang lahat sa Egghead. Pero si Luffy ay biglang nakita si Vegapunk at nagulat na nakaiga to at sugatan. Si Saturn ay nagsalita na at sinabi na wala nang karapatang mabuhay sila Bonnie at mga kasama nito. Pero ayon kay Luffy, mali ang sinasabi ni Saturn. Sinabi din ni Luffy kay Bonnie na ipapakita niya ang tamang paggamit ng rubber na suntok. Habang naghahanda ng atake si Luffy ay inatake ni Saturn si Luffy ng kanyang telekinetic attack at ito ay tumama kay Luffy. Pero nakarecover agad si Luffy na parang walang nangyari. Sinabi ni Luffy kay Saturn na pagbabayaran ni Saturn ang pananakit nito sa mga kaibigan niya. Sunod ay ginamit na ni Luffy ang kanyang atake na Booming Dawn Gatling. At ang lahat ng ito ay tumama ng full force sa mukha ni Saturn. Na bandang uli ay naging dahilan para tumalsik ng malayo si Saturn. Pagkatapos ay sinabihan na ni Bonnie si Vegapunk na kailangan nitong tumayo para makaalis na sila. Sinabi din ni Atlas na maaari nilang gamitin ang hover function habang nasa isla pa sila. Pero sinabi ni Vegapunk na iwanan na lang siya ni Bonnie. Dahil ayon kay Vegapunk, bilang isang doktor ay alam niya na kapag gumalaw siya ngayon ay maaaring mamatay na siya. Pero sunod ay biglang
dumating si Kizaru at sinabi na matatapos naman na talaga ang buhay ni Vegapunk habang hinahanda ang laser attack niya. Pinakitang nakapikit si Kizaru habang hinahanda niya ang atake niya kay Vegapunk at Bonnie. Pero biglang dumating si Sanji at sinangga ang laser beam gamit ang legs niya. Nakinagulat ni Bonnie, Kizaru at Franky. Sinabi ni Franky na imposibleng masangga ni Sanji ang laser beam. Pero ayon kay Sanji ay mas malakas ang power of love kaysa sa light. Sinabi ni Kizaru na kung totoong sinasabi ni Sanji ay dapat nang ibasura ang lahat ng libro ng physics at baguhin ang mga to. Sunod ay tumakas na sila Atlas, Bonnie at Franky. Habang si Sanji, Luffy at ang nakaigang Vegapunk ay naiwan sa harapan ni Kizaru. Sunod ay pinakita na kung saan tumalsik si Saturn at biglang may ibang tao sa lugar kung nasaan siya napunta. Sinabi nito na napakabihirang makita mo ang isang 5 elders na nakahiga sa lupa. Pagkatapos ay pinakita na si Katarina Devon pala ay nasa egghead na din kasama si Vanagor. Sabi ni Katarina na mukhang malakas ang power na hawak ng elder. At swerte sila na bumaba sa lupa ang elder para makita nila to. At dahil dito ay napadali ang trabaho nila. Sunod ay biglang hinawakan ni Katarina si Saturn. At pagkatapos ay sinabi ni Katarina na mission complete. Dito ay nalaman natin na ang target pala ng Blackbeard Pirates at dahilan kung bakit sila pumunta sa Egghead ay para magkaroon ng pagkakataon na mahawakan ni Katarina Devon si Saturn na magbibigay ng kakayahan kay Katarina na gayahin ang isa sa 5 elders. Ano kaya ang plano ng Blackbeard Pirates kapag ginaya na ni Katarina ang form ni Saturn? Pupunta ba sila sa Marijua at sunod naman na hahawakan ni Katarina ay si Imo? O maaaring meron pa silang ibang paggagamitan nito? Ilagay nyo na lang sa comment kung ano sa tingin nyo ang plano nila. Si Saturn ay tinanong kung ano ang ginagawa ni Katarina at Vanagor sa Egghead. Sinabi din ni Saturn na nagtataka siya kung bakit si Katarina na isang Impel Down level 6 prisoner ay piniling maging sunod-sunuran kay Blackbeard. Si Katarina naman ay sinabi na special si Teach. At pagkatapos ay biglang dinugtong ni Saturn na special din ang lineage ni Teach. Si Katarina ay nagulat na alam din ni Saturn ang tungkol sa lineage ni Blackbeard. Si Saturn ay sinabi na laging may ginagawang kakaiba ang Blackbeard Pirates at tinanong kung ano ba talaga ang gustong makuha ng Blackbeard Pirates sa huli. Sumagot si Vanagor na ang mundo ang gusto nilang kunin. Sunod ay aatakihin na sila ni Saturn. Pero nag-warp paalis si Vanagor at Katarina paalis sa lugar. Pinakita na nasa isla pa din si Katarina at Vanagor. Dahil ayon sa kanya ay hindi pa niya na ma-master ang Devil Fruit power niya. Pero biglang dumating si Caribou at umiiyak na sinabi na matagal na niyang hinahanap ang Blackbeard Pirates. Sinabi niya din na ang dahilan kung bakit siya naging pirata ay dahil idol niya si Teach. Matagal na niyang pangarap na maging tauhan ni Blackbeard. Kaya nagmakaawa siya kay Katarina at Vanagor na isama siya ng mga to. Ang pag-join ni Caribou sa Blackbeard Pirates ay malaking bagay para sa grupo nila. Dahil kung naalala nyo, alam ni Caribou ang tungkol sa location ng dalawang ancient weapon na Poseidon at Pluton. At hindi lang yan ang alam ni Caribou. Alam niya din na walang break next week.